Po mga mentors, my name po is Mentor Lawrence Antic. You can call me po Mentor Enzo. And ito po yung before po natin. Opo. Ay. Opo, dati po tayong artist. Kilala po mga mentors. Opo, si David Licao ko. 'Di ba? So, ayan po because of I am worldwide po ayan. The kidding aside po So before po ito po tayo talaga. Ayan. So when I started po I am worldwide kumbaga konting backstory lang po. Dati po tayong call center agent pero kumbaga before po 'yan nasa taga-probinsya po pala ako. So sino po dito yung mga nasa taga-province or mga probinsyano po no. So kung meron man po ditong probinsyano napaka kumbaga, saludo po ako sa inyo kasi yung mga nasa province, 'di ba, napakasipag yan sila, 'di ba? Sobrang porsigido and dedicated. Siyempre, 'di ba? Yung mga nasa Maynila din, masisipag din yan sila, 'di ba? So dapat lang fair lang, 'di ba? Pero nung nag-start po tayo, yan po tayo nung nagsimula. So kung i-zoom po ninyo yan, 'di ba? Wag niyo na pong tangkain, hindi po yan panakot sa daga. Opo. 'Di ba? So ganyan po tayo na nag-start. Kumbaga katulad nyo rin lang din po ako na na-invite po sa ganitong opportunity. Wala rin pong idea, 'di ba? Wala rin pong knowledge, 'di ba? Kumbaga as in zero knowledge po pagdating sa ganito. So ako po personally nung nag-start po ako dito, sobrang iba po kasi yung pagkaka-invite sa akin, 'di ba? So nung time po na yung working po as a call center agent, 'di ba? Maganda lang po talaga yung yung kumbaga nag-work ka sa BPO so parang ang gandang call center agent pero maliit lang din po yung sahod. Opo. Sabi po kasi nila kapag call center agent, 'di ba? Malaki daw po yung sahod. Sa akin po malaking kahihiyan. Kasi po working po ako bilang call center agent, 'di ba? Ito lamang po yung yung kumbaga nati-take home ko po. So napakaliit po nito na kumbaga sa akin po I'm very grateful po na na-experience ko po yung pag-work pero kumbaga na-realize ko po ng mas maaga na kung ito yung magiging life ko, definitely hindi ito mabibigay yung buhay na gusto ko. Kasi 'di ba lahat po tayo may pangarap. 'Di ba lahat po nangarap. Kung magre-rely po tayo sa pagtatrabaho po natin, 'di ba? Definitely hindi po siya kayang kunin doon. So that time po nagpray lang po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sana may opportunity na makatulong sa akin na maka-help, 'di ba, na kasi that time po kasi working po ako to be honest po. Kumbaga hindi po talaga enough eh. Darating po yung moment na pagka medyo naubos na po yung sahod, 'di ba, yung mangungutang ka na po sa katrabaho mo. Familiar po sa pet sa de peligro, opo. 'Di ba lagi po nating yan, 'di ba? Lagi po tayong na umaabot sa ganyang po sitwasyon po ng ating pong pag-work before. Pero kumbaga, that time po kasi na doon na po ako napaisip. So that time po kasi nag-compute din po ako. Lahat nag-compute na rin po ba kayo nung nag-work po ako? Kayo? So ako po kasi personally nung nag-work po ako, kumbaga na-compute ko po kasi siya if ever na mag-iipon ako ng 5,000 every month in 5 years, meron akong 200,000. Yun nga lang po, parang kumbaga yung 200,000 po, 'di ba napakaliit na lang din yan sa panahon ngayon. And at the same time, very impossible na makapag-ipon ka ng 5,000, 'di ba, monthly, 'di ba? Sa taas ng bilihin, 'di ba? Sa mga iba pang mga bills, tama. So doon po ako napaisip na maghanap ng opportunity. Pero that time po talaga wala po akong naiisip. To be honest po mga mentors, sabi ko nga po sa mga katrabaho ko that time, 'di ba, hindi po ako magjo-join sa mga ganito. Opo, bakit po kasi nakokornihan po ako tapos parang feeling ko hindi ko po ito linya, 'di ba? Parang hindi ko po ugali po na kumausap ng tao kasi personally po, though kumakausap naman po ako, 'di ba? Pero over the phone. Sino po dito yung mga mahihiyain? Taas po ng kamay. Ako rin po kasi mahiyain po, kaya nga po call center agent po yung pinasok po natin kasi hindi po ako maano po sa tao, 'di ba? So, madali po ba yung call center agent na trabaho? Mahirap po kasi kami po yung sumasagot po ng mga masasakit po na salita. Alam mo yung unang call pa lang, parang binilin na po niya yung buong pagkatao niyo. Opo. So wala po kaming choice, 'di ba? Yun po kasi yung trabaho na pinasok po natin. By the way, mga mentors, ako rin po kasi katulad nyo lang din po ako na sinipagan lang din po, 'di ba, sa trabaho kasi ang mindset po natin kapag sinipagan po natin sa trabaho, 'di ba? Yung sahod, 'di ba, tataas. Ayun nga lang po sa amin po kasi along the way po, 'di ba, sa pag-work po before call center agent, 'di ba? Alam niyo po ba mga mentors, 'di ba? To God be all the glory po kumbaga working po tayo for almost bago lang po tayo 4 months, almost 4 months, 6 months. Alam niyo po ba, out of 500 po na ahente sa amin po, kumbaga sa
Magallanes po sa Southgate Mall sa kumpanya po namin. Ako lamang po yung nakahit ng incentive na 60,000. Ayun nga lang po, hindi ko na po siya kinuha. Hindi dahil po choosy ako sa 60,000 kasi just imagine po 60,000 malaking bagay na po yan, tama. 'Di ba? Hindi mo po yan pupulutin, 'di ba? Kaya nga lang po, kumbaga, maaga ko pong na-realize na though meron pong 60,000, kaya nga lang po, 'di ba? Napansin po ninyo majority po ng mga call center agent, ano po yung nangyayari sa kanila after a year, 2 years or 5 years from now, 'di ba? Ano pong nangyayari sa kanila? 80% po nagkakasakit. Tama. So ako po, working po ako sa call center agent, 'di ba? Wala pa nga po akong ilang months, siguro mga 2 months, doon ko po naramdaman na parang feeling ko, ala, parang may ano na sa, kumbaga yung health ko parang medyo nako-compromise na, 'di ba? Medyo, kumbaga, medyo ironic lang po kasi mahina po kasi yung immune system ko pero nasa call center agent po ako, nagtatrabaho. So, kumbaga, wala na po akong choice, 'di ba? Para kumbaga at the same time kumita na rin kahit paano, 'di ba? So, working po ako bilang call center agent, doon ko po na-realize kaagad ng mas maaga. Though meron pong HMO, 'di ba? Okay po tayo, may HMO po tayo, makaka-cover po 'yan. Pero hindi po lahat ng na kumbaga ng iyong pong expenses diyan sa health is mako-covered, 'di ba? So though may 60,000, kaya nga lang at the end of the day, 'di ba? Ay mag-work lang ako para sa ano, 'di ba? Para ma-hospitalize, 'di ba? Para magkasakit. So hindi po siya worth it. Tama mga mentor. So doon po ako napaisip kasi nung time po na yun, before po ako maging, kumbaga, na maging part po ako ng I Am Worldwide, kumbaga na-anticipate ko na po agad na magkakasakit ako, 'di ba? So buti na lang po na sharean po ako ng tita ko, 'di ba? Thank you so much po no sa akin pong tita, no. Actually ninang ko din po siya. 'Di ba? Si Mentor Mira po, ano. So siya naman po ay civil engineer by profession. So actually po way back po, matagal niya na po akong nire-refer, 2019 pa po. So ako po kasi sabi ko ayaw ko ng ganyan. 2020 po ini-refer po ulit ako niya. Ayaw ko pa rin po, 'di ba? So may mga moment po, may mga gathering po kami, 'di ba? Parang napapahaging lang po ng kanya pong asawa na ano, "Toy, mag-join ka na sa I Am Worldwide." Ayaw ko rin po talaga, 'di ba? Kung kayo po, meron po kayong nililigawan, no? Tiyaga-tiyagain niyo lang po. Kasi baka one of this day po mag-join na rin po 'yan siya sa inyo. Tama. So ako po na-refer po ako. Sabi po sa akin ng tita ko, meron lang pong event na pupuntahan. So sakto po, no, meron po tayong event, no. So take the opportunity po na makapagbitbit po kayo sa LOC po ninyo. Baka one of this time around, 'di ba? One of this moment, no, baka yun na po pala yung inyong power leader, no. Baka hindi niya po alam, baka hindi po pala ibang tao, 'di ba, yung makapagpa ano po ng inyo pong team, no. Baka kamag-anak nyo lang po, opo, mga natutulog. Tama. So ako po personally, na-invite po ako ng tita ko, sabi po event. So to cut the long story short, so sobrang skeptical ko po, opo. Kasi negative po tayo, tama. So kung kayo po negative times 3 times 10, ako po times 15, ganyan po ako ka-negative. Actually po nung sama po niya ako, sabi po niya sa akin, punta po kami sa isang event. So to cut the long story short, bumiyahe po ako from Taguig, Pasig to Green Hills kasi taga-Taguig po ako before. Sino po dito yung mga taga-Taguig? Ano, shout out po, taga-Upper Bikutan po ako before. 'Di ba? So mga mentors, pagpunta ko po dun sa opisina, nalaman ko na po ay yung worldwide. So that time gusto ko na pong umuwi. Hindi ka lang po ako marunong magbiyahe. Ayan, sorry po mga mentors, medyo may nahulog na po. Ayun mga mentors, no, kumbaga that time po is gusto ko nang umuwi, kaya nga lang, 'di ba, umuulan po. So parang that time sabi ko, ano ba naman 'to? Tapos hindi ko po alam kung paano pabalik. Kasi first time magbiyahe, probinsyano, 'di ba? Tapos kumbaga kung mag-joyride man po ako is kumbaga parang mababasa din ako. So parang sabi ko sa sarili ko that time, parang naisip ko na lang din po na kumbaga siguro hindi naman ako dadalhin ni Lord sa isang sitwasyon na ikakapahama ko. And besides, yung nakapag-share sa akin is yung tita ko, tas ninang ko pa. Ninang ko pa. So basically po nung time po na yon, 'di ba? Kung lolokohin naman ako nung tita ko, edi kumbaga mayayari po siya sa nanay ko, 'di ba? So to cut the long story short, 'di ba, na pumasok po tayo sa office pero hindi pa po tayo nun ano, kumbaga ay kumbaga nandun pa rin po yung hesitations, 'di ba?
So event po, ang isip po natin pag event, may artista, talagang nilibot ko po yung opisina. Pumasok pa po nga po ako sa CRA pero wala pong artista. Opo. Yun nga lang po, may mga artistahin po. Kasi nakita ko po doon, wow, parang ano, ang gaganda nila, ang pupogi nila, di ba? Tapos, iba yung mga datingan nila, di ba? So, doon na po ako medyo na, okay, nabawasan po yung aking disappointment. Di ba? May mga artista po, mga nakadikit po sa ano, Pader. So, to cut the long story short, yung negative po, naging positive. Alam niyo po ba, nung nakita ko po yung opportunity, grabe po talaga. Sabi ko, ito na yung ano, magiging sagot sa matagal naming problema. Kasi ako po, mga mentors, hindi po kami galing sa well of the family. Ang tatay ko po yung mekaniko, ang nanay ko po yung housewife. So may mga moment po na wala pong nagpapaayos sa tatay ko. So kumbaga, kung ano lang po yung andyan, yun lang din po yung kakainin po namin. Ito po yung pinakamasakit po na part. Kasi panganay po ako sa mga magkakapatid. So kumbaga breadwinner din po tayo. Sino po dito yung mga panganay? Type 1 po ano. Kumbaga sa amin po kasi sa Marinduque, kumbaga yung nanay at tatay ko, nag-aaway po sila from 7 a.m. 7 p.m. po, sorry, hanggang 1 a.m. po ng madaling araw. May mga moment po na ano na binabato na po kami ng kapitbahay po namin kasi ang ingay-ingay na po sa bahay namin. So alam niyo po ba mga mentors kung bakit po sila nag-aaway? Ano po yung reason? Alam niyo po, yung pinaka-common po na problema ng tao yung pera. So parang doon po ako, parang growing up, doon po ako namulat na sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na ito yung magiging problema namin on the future. Or even mga family ko sa mga dadaan pang panahon. Sabi ko, ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na ng buhay na lagi na lang pinag-aawayan yung pera. So, nang time po na yon na-inspire lang din po tayo doon po sa isang kabataan po. Alam ko po nag-share din po ito sa inyo ano, si Mentor Adrian po. Ano, na-inspire po ako sa kanya. 'Di ba syempre hindi po ako ma-inspire dun sa tita ko kasi nga anong working na siya tapos kumbaga hindi ako makarelate sa kanya, 'di ba? So nakarelate po ako kay Mentor Adrian. Nagtaka lang din po ako, 18 years old, kumita ng 9,000. Ako po, bago ko po kitain yung 2 weeks po, siya po fresh, ako po ano, mukha ng bilasa. 'Di ba mukhang pagod na pagod, tama? Yan po yung mukha ko po before, yan po yung pagod na call center agent. Puyat pa po ano. So na-inspire lang din po tayo, 'di ba? So, nung time po na yun, na-inspire din po tayo kay Mentor EK. Sabi ko, grabe, ito yung gusto kong buhay. Yung parang pa-travel-travel na lang, tama. Tapos, may mga income-income. Parang gusto ko nito, tama. So, parang ganun lang din po. Na-inspire lang din po ako sa story ng ibang tao. And eventually po, sabi po sa akin ng tita ko, after po nung presentation, sabi niya po sa akin, di ba most of the time, di ba? Pagka mga ganito, negosyo po kasi, di ba? Akala ko po kasi ano lang, event lang. Yung pala, business po pala yung papasukin ko. O po, maglalabas po pala ng puhunan. di ba? So, nung time po na yon, di ba? Kumbaga wala po talaga, sabi ko sa tita, wala po akong pera. Kaya nga lang po, mas naging matimbang po sa akin yung pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ako po kasi gustong-gusto ko pong umasenso. Kaya nung time po na yun talagang ginawan po natin ng para. Naalala ko po nung start po ako nito. Yung sahod ko po dati sa trabaho. So parang 7,000 lang po nag-range yung sahod ko po. Nung 5,000 po ang ginawa ko po, ni-reserve ko po sa tita ko. And eventually po, na full po natin yung ginawan lang din po natin ng paraan. Tama. And at the same time po, ang dami rin po mga objections sa isip ko. So bago pa lang ako, paano ako makakapag-start? Ang dami pong tumatakbo sa mind ko. Kaya nga lang po, ang nagustuhan ko po kasi dito, actually nag-decide po talaga ako. Sabi ko, yes, magjo-join ako dito. Kung ako lang gagawa mag-isa, mahirap, hindi ko kaya. 'Di ba? Sabi po nung nagtuturo po sa akin, nagme-mentor po sa akin, 'di ba? Sabi niya po sa akin, Lawrence, wag ka mag-ala kasi hindi mo naman to gagawin mag-isa. So doon po ako naging kalmante. Okay, sige. Hindi ko naman po siya gagawin mag-isa eh. Sige lang, gawin lang. So next po natin, 'di ba? So nung nag-start po tayo talagang, syempre wala po tayong idea pagdating po sa ganito. So ang ginawa lang po natin talaga, 'di ba? Nag-engage lang po talaga tayo. Kasi sabi po sa akin nung isa pong mentor, 'di ba, na nag-share po sa akin kung gusto ko raw po na maging mabilis sa negosyo po natin, ito daw po yung gawin po natin. So, sabi po ng mentor ko, mag-yes lang po ako sa mentor ko. Tapos, 'di ba, umattend po ng mga trainings, mga mentorings, tama? Since bago pa lang po ako, tama, 'di ba, hindi naman po lahat ng alam ko po sa pagiging call center agent is applicable po, tama dito, no? So, kumbaga ibang-iba na po yung grounds po dito sa ating company since wala po akong learnings and knowledge po about dito. Nakinig lang din po ako dun sa mga taong resultado. So, mga mentors, kumbaga, kung gusto niyo pong maging mabilis po yung resulta po niyo sa business, pakinggan niyo po yung mentor po ninyo. 'Di ba? Wag niyo na pong pagdudahan. Opo, 'di ba? Kasi siya lamang po yung makakatulong po sa inyo na maabot po yung pangarap po niyo. Kaya napaka-bless ko po. Napaka-thankful ko po sa mga mentor ko po. Shout out po no kay Mentor Jobert, kay Mentor Jan, no?
na sobrang napakasipag at talagang sobrang, kumbaga, compassionate po talaga kumbaga sa pagtulong po sa kanila pong mga kanila pong mga leaders, no. And kumbaga for me napakalaki rin po ng utang na loob ko po sa kanya, kung hindi po dahil sa kanya, sa kanila po, no, basically wala po ako ngayon dito. So ayun po, talagang never ko pong pinalagpas yung mga team and company event. Alam mo ba mga mentors, dati po nung nag-start po ako, kahit hindi pa naman po ako ganun pa kumikita, talagang ginagawan ko po mentors ng paraan. Opo, ganun po talaga tayo kumbaga baliw po sa negosyong ginagawa po natin. Kasi sabi ko, malaki po yung pwedeng mawala sa akin if hindi ako makaka-attend. 'Di ba? Yung hindi ka lang nga 'di ba, sa trabaho nga natin, 'di ba? Ayaw pa nating umabsent, tama? Kasi 'di ba, mawawalan nga tayo ng sahod. Kaya nga lang kapag ito yung na-attendan mo, 'di ba, hindi mo kumbaga pinalagpas mo, malaki mawawala sa iyo. Kasi mga mentors, nung nag-start po ako dito, talagang ginawa ko lang din po. Sabi po nung nabasa ko pong libro, if you wanted to achieve what the winners do, you need to know ano ba yung habits nila or yung process na pinagdaanan nila. Kasi yung process na binagdaanan nila before, yun lang yung patent para makuha mo yung success mo dun sa ginagawa mo. So basically, ang ginawa ko lang din po, no, 'di ba? Ginawa ko lang din po, 'di ba, sabi ng mga mentors po natin, 'di ba? Lagi ko pong natandaan na kung gusto mong makuha yung resulta na gusto mong makuha eventually or ma-achieve, 'di ba? Tapakan mo lang yung ginagawa ng mga mentor mo. So ganun lang din po yung ginawa po natin, and doon na po tayo nakakapag-sell ng product. So nung una po nag-sell po muna tayo ng product kasi kumbaga bago pa lang po tayo, and at the same time maganda po kasi yung produkto natin, 'di ba? So nakakapagpa-pay-in na din po tayo ng pa-copper, then eventually, 'di ba? Nung ginawa po nating opportunity. Pero before mga mentor, siguro before ko po itong i-next, bigyan ko lang po kayo ng parang, kumbaga baka na feel nyo rin po ito before. Actually, nung nag-start po ako dito, sobrang negative po ako. 'Di ba, kahit member na po ako noon, negative pa rin po ako noon. To be honest po, 2 months ko po siyang hindi ginawa. Nag-start po ako dito way back August 2023 po. No, negative pa po ako noon. 2 months ko po itong ginawa. Nag-engage lang din po ako. Sumunod lang din po ako sa mga mentor ko. Kaya nga lang po, nung una ko po, hindi ko po nakuha agad yung purpose. Kung bakit po ako na ini-involve po ng tita ko, 'di ba, sa ganitong mga, kumbaga, mga activities. So personally po, hindi ko po siya naunawaan kaagad. Parang one time po, madalas na rin po ako na nakikita po ng iba po dito ng mga kasabayan ko nung nag-start po ako. Actually, one time po parang hindi po ako nag-ano sa tita ko. Sabi ko, sabi niya sa akin, "Toy, sama ka sa kaila mentor diyan." Nung time po na yon, sabi ko may gagawin po ako kahit wala naman po akong gagawin. May pupuntahan kahit walang pupuntahan, 'di ba? So, sabi ko po nung time na yon, talagang ayoko talagang sumama kasi kumbaga, ayoko naman talaga, ginawa ko na lang to for the sake of our relationship ng tita ko. Yun nga lang po, nag-message sa akin tita ko, sabi niya po sa akin na, "Toy, kumbaga, kung hindi mo naman gagawin si I Am Worldwide, okay lang din naman." So parang nabanggit niya na hindi ko galing mamilit. So parang nung time po na may kurot ko sa puso ko. 'Di ba? Ayaw niya raw pong mamilit, hindi daw niya pong ugali yun. So sabi niya po sa akin, "Nandito ko na lang din naman sa I Am Worldwide, bakit hindi mo pa gawin, 'di ba? Sayang naman yung account mo." So nung araw po na-realize ko po pala na kaya pala ako sinasama ng mentor ko. Kaya lagi ako niyang ini-engage kahit na medyo nakukulitan na ako, na kahit anong pilit niya sa akin, 'di ba? Napapasama niya ako kasi nga gustong-gusto niya akong tulungan. Yun nga lang, mga mentors, kahit na gusto akong tulungan ng tita ko, kung hindi ko tutulungan yung sarili ko, hindi namin magagawa yung gusto niyang buhay para sa akin. So mga mentors, kung na-invite kayo dito sa opportunities na feel niyo na parang kinukulit kayo ng mga mentors, naku mga mentors, pasalamatan niyo yung mentor niyo. 'Di ba? Kasi ayaw niya na mapaano kayo sa business. Ang gusto niya lang, 'di mapabuti ka, na mag-achieve ka at makuha mo yung success mo sa negosyo natin. Tama? Kasi wala naman silang hindi man, 'di ba? Wala naman silang, 'di ba? Na gusto sa atin na ikakapahamak natin, tama. So doon ko po na-realize, oo nga, no, kahit na gusto kong tulungan ng tita ko, kung hindi ko tutulungan sarili ko, baliwala lang yung gagawin namin. So dito na po tayo nag-engage, no. Medyo nauna lang yung training mentor doon sa story natin, no. So anyways, mga mentors, nung ginawa po natin, binigyan na po natin ng time yung negosyo, dito na po tayo nagkaroon ng income. So actually, ang plano po talaga namin with mentor diyan, within 6 months po mabalik po yung ating, kumbaga, yung pinang-capital ko. By the way, I started po dito, silver package po ako. So ito po yung bad news. Within 2 weeks po nabalik po agad po natin yung ating pong pinansimula. 'Di ba? So maganda po kasi yung ating company, eh.
'Di ba? Maganda po yung products natin. Tapos magagaling po yung mga mentors po natin. Tama, agree po, 'di ba? So thank you so much po no yung dati po. Actually, nag-start po ako dito part-time. So part-time po, hindi na po masama, 'di ba? Doon po ako napaisip. Sabi ko kung kailan pa ako nag-part-time, doon pa ako mas kumitang malaki, 'di ba? Tama. Sabi ko sa sarili ko, masipag din naman tayo, tama sa trabaho. Ginagawa natin yung best natin, 'di ba? So why not this time, yung sipag natin, ilipat lang natin dito sa IAM Worldwide. So yun lang din po yung ginawa po natin. So dito po natin na-experience kumita po ng part-time lang po, 19,000, 26,000. Sabi ko pambihira, 'di ba? Sa trabaho ko, bago ko to kitain, kailangan ko pang mag-handle ng sobrang laking volume ng stress, 'di ba? Tapos minsan talagang pagod ka pa, tama dito. Ang gagawin mo lang, ipapakausap mo lang, magsisend ka lang ng appointment sa mentor mo, tama. Tapos gawin mo lang yung part mo, tama. Tapos dito ko po na-experience, nakitain ko po. Sa trabaho ko po, bago ko po ito kitain 2 months po, dito po 1 month na lang po. So na-experience po natin kumita po ng 30,000, 20,000. Tapos, di ba po mga mentors yung incentive ko kanina? Ito po yung reason kung bakit hindi ko na po siya kinuha. Kasi nakita ko po yung I Am World. Sabi ko, dito sa I Am World, kayang-kayang kitain yung 60,000 na yun. Na which is nangyari po talaga. Times 2 po natin siyang kinita. So sabi ko, I will not wait for my contract to end. Kasi dito sa I Am World, in 2 months, magkano po yung kinita po natin? 122,000. Ito po maganda. Hindi pa po tayo pagod. Hindi pa po tayo nakikipaghabulan, di ba? Araw-araw sa traffic, tama, sa mga sasakyan, tama. 'Di ba? So, grabe lang po, no? Parang if ever po, i-compute ko po ito, almost 10 months ko po itong sahod sa trabaho. Pero thank you Lord po because of I Am Worldwide. Yung incentive po natin, 'di ba? Yung 2 months po na income po natin, pang 10 months na po siya sa trabaho. Pero grabe sa I Am Worldwide po, 2 months lang po. Tapos na-experience po natin kumita po dito ng weekly, 'di ba, ng 7,900, tapos palaki na ng palaki po, 46,000, 19,000. 27,000, 18,000. So, grabe nung time po din, naalala niyo po yung picture ko po kanina, yung nag-start po ako. Alam niyo po, pag nasa Amway po talaga kayo, wala po kayong choice. Kung maganda na po kayo or pogi na po kayo, mas, may ipopogi pa po kayo. May mas igaganda po kayo. Tama. Di ba? Next po natin, di ba? So, thank you so much po. No? Aside pa po na kumita po tayo, may mga additional pong perks. Tama. So, working po ako bilang call center agent before, talagang wala pong mga paganito. Ang sasabihin lang sa iyo ng PM ko po, sabi niya, Lawrence, Enzo, galingan mo pa, di ba? Kumaga, congratulations, di ba? Kumaga, thank you lang at congratulations. Walang mga pa-incentive, di ba? Ay mga mentors. So dito ko po na-experience yung mga first time na mga branded. Actually, mga mentors, dito ko lang po talaga na-experience yung mga branded. Kasi way back po nasa province po ako talagang yung mga damit ko po galing pa po sa mga pinsan ko, mga pinaglumaang damit nila, 'di ba? Ganun po kami kahirap po before. Pero I'm very grateful po sa iba po napakaliit lamang po ito. Pero sa akin malaking bagay na po ito kasi hindi naman po ito yung usual na experience po namin, 'di ba? Lalo sa province, 'di ba? Dito po na experience H&M, Regata, tapos mahilig po kasi ako sa pagkain, hindi lang po halata sa katawan ko po. 'Di ba? So may mga buffet po, grabe, 5 times po ito na libre, kaya nagpapasalamat po ako sa mga mentors po talaga na alam niyo po yun na binibless na sila ni Lord tapos may mga paganito pa, 'di ba? So talagang ako po kasi personally hindi ko po talaga pinapalagpas yung mga ganitong moment na mga incentive. Talaga pag may mga incentive hinihit ko po talaga kasi mahilig po tayo sa libre. Opo, sino po dito mahilig sa libre? 'Di ba? Mahilig po kasi tayo sa libre. Tapos ayan po no, dito po natin nabili po yung ating pong iPad. Hindi na po galing po sa pera ng parents, no. Kaya kung mga mentors, kung meron po kayong pamangkin, nako po, baka yun na po yung next na Lawrence Antique po ng inyo pong team, no? Kaya i-refer po nyo, huwag nyo nang pong piliin, di ba, yung inyo pong i-refer, di ba? Baka pamangkin nyo lang po, di ba? Or mga anak nyo lamang po, yung makakasama po ninyo eventually sa business po natin. Tama. Tapos, di ba po sa trabaho ko po before, for 6 months po, ano po yung thank you and congratulations po lang yung natanggap po natin. Pero dito po, doing this kind of opportunity, in 3 months po, dito po natin na-experience na magkaroon po ng lakos worth 7,000 na libre lang po. Tama. Grabe po, no? So dati po working po ako, yung sapatos ko po, butas pa po yung ilalim. Pag umuulan, bumaba. Pinapasok po yung medyas ko, pero grabe po dito. Just imagine. 'Di ba? Lakos po na worth 7,000. Tama? So, yung mga katrabaho ko po sa call center agent, parang feeling ko parang walang ganitong kumpanya na magpapamigay ng lakos. 'Di ba? I Am Worldwide lang, no? Thank you so much kay Mentor Jonathan, no? Kasi dito mga mentors, parang
isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito, talagang i-value yung effort mo, yung iyong hard work, 'di ba dito, i-value ka, 'di ba? Tama. So next naman natin mga mentors, 'di ba dito, ito po yung pinaka the best na mga na nakasama po tayo kapag ginawa niyo po yung opportunity, yung ating negosyo, sinipagan niyo po ano. Alam niyo po nung naka-attend po ako dito, sobrang na-inspire po talaga ako. Tapos iba po kasi pagka yung mga taong sinasamahan niyo, mga achievers din, talagang mahahawa ka talaga sa kanila, 'di ba? So pray ko lang mga mentors. Everything that I've read, praise the Lord. Worship Christ with the best of your portions. I know I won't forget all He's done. He's the strength in this race that I run. Every time I look up, I see God's faithfulness, and it shows just how much He is miraculous. I can't keep it to myself, I can't sit here and be still. Everybody I will tell, till the whole world is healed. King of kings, Lord of lords, all the things He has in store. From the rich to the poor, all are welcome through the door. You won't ever be the same when you call on Jesus' name. Listen to the words I'm saying. Jesus save me, now I'm saying, and I know God is the force that picked me up. I know Christ is the fountain that filled my cup. I know God is a liar. He is open up my vision, giving me a revelation. This ain't about a damn religion. Jesus brought a revolution. Ayun mga mentors, actually sa akin mga mentors, yung venue maganda na eh. Pero mas maganda na one of this day makasama tayo mga mentors, talagang ipilit natin, gawin natin yung best na makasama tayo dito. Ito lang po yung isa sa mga na-realize ko kung bakit yung mga achiever lalo pang nag-a-achieve. Kumbaga kapag yung tao, mga sinasamahan mo, mga nag-a-achieve din, eventually madadamay ka. Tama. Kumbaga they are aiming for high. Kaya mga mentors nung nasama ko dito, sabi ko parang ayaw ko nang hindi ako makasama dito. And praying no one of these days na may mga ganito nakasama pa rin yung YEP, 'di ba? Sa mga quarterly bonding kasi iba yung experience eh. Aside pa dun sa energy, aside pa dun sa association na makakasama mo mga top earner, 'di ba? Ano po ba yung ginagawa mo yun ng activity para pagpa-pay in ka po ngayon sa ano natin sa team niyo po? Ayun po mga mentors, when with regards po doon sa question po ni Mentor Cecilia, kumbaga wala naman pong ibang sikreto. Kumbaga ang gawin lang po natin yung IM5, 'di ba? Yung prospecting, inviting, 'di ba? Kumbaga yun lang naman po kasi yung kaya naman po tayo nakakapagpa-PN. Kumbaga yun lang naman po yung gagawin po natin, 'di ba? And at the same time, engage sa mga trainings, sa power seat, push beyond the limits. Tapos kumbaga kumbaga yung ano mo yung mentor mo, kumbaga lagi kang connected doon sa mentor mo kasi kumbaga yung resulta kasi na makukuha natin sa negosyo, magagawa lang natin siya if connected din tayo doon sa source natin. Kumbaga wala kang ibang kakausapin, 'di ba? Kung gusto mong makuha din yung resulta ng iba, makinig ka lang din sa mga tao na nagkaka-result. Mamiso po mga mentors, important po yun. Way back po nung before ko pong makuha yun, namiso lang po kay RG, 'di ba, kay na Ezekiel. Yun lang din po yung ginawa po natin. Doon sa mga tao, sa mga YEP po na mga nag-achieve din po, 'di ba? So kumbaga yung mga fresh po yung kanila po mga result. Doon lang po ako namimiso. Kasi kumbaga sila po kasi nakakagawa eh. So definitely, yung kung sila yung nakakagawa, lahat ng mga i-share nila ng mga knowledge or wisdom, makakatulong sa dun sa kumbaga sa magiging journey na matahak yung resulta na gusto niyo pong puntahan. Parang ganun po sa mga mentor. So it is something to do with the I am 5 po. Kasi kung wala po tayong kakausapin, wala po tayong makaklose na din. Kung wala po tayong schedule, wala pong mag-join. Hindi naman po pwede na Lord, sana mayroon pong may mag-pay in sa akin. Diba? Definitely po may gagawin po tayo. So, yun lang po ay ang 5 naman po talaga yung ginagawa po namin. Even po sa team po namin, kina mentor JM po kay na mentor dyan. Yun lang din po yung ginagawa po namin.
Yun lang po mga mens. Nasagot ko ba yung question po, mens? Yes, Mens. Thank you so much, Mentor Lawrence. May isa pa, Mens, no? It's coming from our Diamond Mentor, Ikay. So, congrats, Mens. Why is it important na maging goal-getter achiever sa I Am World 1? Siguro sa akin po, mens, ang ano po sa akin is, kumbaga ngayon po is 22 years old po ako. 19 years old po ako na nag-start dito. So, important for me po na maging achiever sa, or kumbaga, why is it's important na maging goal getter? Kasi mga mentors, para for me, it's not all about me, kumbaga, it's not all about me anymore. Kumbaga, may mga leaders kasi ako. Kumbaga, may mga under organization ako. Kung hindi ako mag-achieve, definitely hindi rin sila mag-achieve. So, it will start from us. Kung gusto natin na ma-inspire yung mga leaders natin, yung mga members natin, kumbaga, dapat mag-start siya sa atin. Kasi kung walang gagawa, sinong gagawa? Di ba? Definitely, ikaw na nag-start ka dito sa Young Worldwide, lahat po dito, basta nakapag-join na kahit isa, mentor ka na, leader ka na. So, kumbaga, it's very important na mag-achieve ka para yung mga tao, na papajoin mo, naging part ng ating community, they will do the same thing. Kasi kung walang mag-a-achieve, hindi rin sila mag-a-achieve. Siyempre mga mentors sa negosyo natin, di ba? Ano pong gusto po natin? Di ba? Bumilis or bumaga. Siyempre gusto po nating bumilis. Para magawa po natin yun, di ba? Kailangan mga mentors, hindi naman not necessarily mga mentors na, kumbaga malaki ka agad eh. Before po ako mag-start dito mga mentors, hindi naman I am worldwide po agad yung sa top ko sa I am worldwide yung tinarget ko. Kumbaga ba step by step po ang ginol ko po muna, di ba? I-hit ko muna yung kumuha muna ako ng dalawa, mag-mover muna ako, tapos mag-rank up, di ba? Tapos yung iba mga incentive ng mga team, di ba? Yun lang po muna ako nag-target mga mens, di ba? And eventually, di ba, from small, tapos pataas ng pataas mga mentor. Kasi kumbaga kapag ganun yung gagawin ng mga mentors, magiging habit mo kasi siya. So ako personally, hindi po kasi inconsistent po talaga ako pagdating sa ganyan. Alam po yan ni mentor dyan. 'Di ba? Pero kumbaga binalik ko na yung ganung mindset. Kumbaga kung gagawin ko yon, definitely ganun din gagawin ng mga leaders ko. Kumbaga kung gusto po natin na maging achiever din po yung mga under organization, tayo po muna dapat. So, 'di ba ang mga leaders dapat sila yung una bago tayo tularan. So yun siguro yun lang yung mga mentors for me. Kasi meron kang mga other organization, kailangan nilang ma-inspire. Kumbaga it's not all about myself anymore. Yun yung mga taong nagtiwala sa akin. Kasi kung hindi sila ma-inspire, definitely, di ba? Uh, kumbaga, kumbaga yung team is medyo parang ganun po siya. So it's more like doing the team para po sa group. Ano po ba yung ano nyo? Pwede nyo pong ma-advise sa Team MVP Eagles, especially po sa mga YEP na katulad nyo po. Ayan, so siguro po sa mga YEP po natin, kasi most of the time po, pagka mga YEP po, kasi parang andun po yung fear, yung doubt, na magagawa ko ba to? Kaya ko ba to? Actually, ganun lang din po ako before. Ganun po yung thinking ko. Kaya ba talaga? Kaya ko ba mag-close ng gantong deal? Or kaya ko ba yung gawin yung negosyo? Pero, kumbaga, at the end of the day, mga mentors, kumbaga, yung ganun po kasing bagay, 'di ba? Is nasa mind lang naman natin yan eh. Kumbaga, kung negative yung ating thinking about doon, definitely negative yung magiging feedback mo. So ako binago ko po kasi yung way ng thinking ko. Sabi ko, kung nagagawa nila, 'di ba? May nakakagawa ng mas bata. Kung nagagawa nila, magagawa rin natin. Kumbaga, lahat naman po tayo binigyan naman po tayo ni Lord ng potential. Lahat po tayo binigyan po tayo ni Lord. Lahat po tayo, kumbaga lahat po tayo, meron po niyan. Is that kailangan lang po nating i-hone, kailangan lang po nating pag-usayan, kailangan lang po nating gawin yung part natin. Yung resulta naman po, hindi naman po yan, kunyari example, gawin mo to ngayon, magkakaroon ka agad ng result. Hindi po siya ganun. Kumbaga, it is step by step. Diba? Sabi nga, step by step bago sumakses, diba? Pero sa mga youth po, mga mentors, kumbaga kung yung iba nga nagagawa, take the challenge na magagawa mo din. Kumbaga, wala kang choice, kailangan mo din na alam mo yun, kailangan mong i-push yung sarili mo. Kumbaga, andyan yung mga mentor na nagpo-push sa atin. Pero important pa rin na pinupush mo yung sarili mo. Kasi before po, nag-usap lang po kami ng mentor Jobert na mentor dyan. Enzo, kumbaga sa next naman, dapat ay ang worldwide naman, di ba? Ay tayo, yes, lang tayo ng yes, di ba? Di ba? Pero syempre, mag-align lang po kasi lahat yun. If we are connected po dun sa source po natin, di ba? Syempre, una kay Lord kasi hindi po natin ito magagawa, di ba? Without God, to God be all the glory po, di ba? Syempre, kailangan din talaga ng yung naka-connected tayo sa sistema, 'di ba? Sa sistema ng team,
'di ba, sa sistema ng grupo po ninyo, and at the same time yung mga mentors po natin and right association po. Kumbaga yung mga tao na makakatulong din po, yung feeling nyo makakapag-contribute po ng result po ninyo. Important po sa mga YEP na wag po kayong matakot, 'di ba? Ibigay niyo yung best nyo, 'di ba? Wag kang mabagalan kung medyo mabagal ka sa negosyo. Basta tuloy-tuloyin mo lang kasi nandyan lang din ako before. Pero ang maganda kasi sa atin, hindi tayo nag-quit, hindi tayo tumigil, hindi tayo nawala. Kumbaga, kahit na ano yung na-experience or yung mga sitwasyon sa buhay, 'di ba? Tuloy-tuloy lang kasi definitely, 'di ba? Nandito na eh. Kumbaga meron ng blueprint eh. Kumbaga may mga resulta na eh. Kumbaga dedire-diretsuhin na lang natin, gawin na lang natin yung part natin, tuloy-tuloy lang tayo, tama. Kasi kumbaga yung success kasi natin ano siya eh, predictable. Gawin lang natin yung part natin. Tapos yun lang mga mentors sa mga YEP, kung nagawa ng isang probinsyano walang alam sa negosyo, definitely kaya mo din. Ano ang negative behavior mo na nagpapabagal sa'yo at paano mo yan binago para mapabilis ka sa negosyo? Alright, thank you so much, Ayun. Mentor So, Jen, for your may mga question. follow pa si Mentor Jan. Actually, si Mentor Jan talaga yung nakakaalam ng aking ano buhay-buhay, di ba? So, thank you so much kay Mentor Jan, no? Kasi siya po talaga yung siya yung po yung reason kung bakit ko po nakukuha yung resulta na meron po tayo ngayon. Kaya sobrang grateful, di ba? Sobrang blessed. And sobrang sabi niyo, anong kailangan mo, Lawrence? Di ba? Kidding aside po mga mentors, no? So, ano yung negative behavior na nagpabagal sa'yo? Sa akin po. So, siguro, ano yung negative na behavior na nagpabagal sa akin? Siguro, mga mentors, siguro, before po, nung nag-start po ako, kumbaga, nagpabagal po sa akin is, siguro, dumating po yung moment na parang hindi na ako nakikinig sa mentor ko. Yun na po yung nagpabagal sa akin. Na hindi na po ako nag-submit sa kanya before. So parang dati, akala ko kasi dati kaya ko na, pero hindi pa pala. Di ba? So sa iba po dyan, kumbaga yung mga negative po na behavior din na ginawa po natin, kumbaga na engage din po tayo sa mga negative na mga kumbaga kasi normal naman po yung diverse naman, may positive na negative. Kumbaga may mga negative po tayo mga nasamahan and eventually, 'di ba? Kumbaga tama po yung sinasabi ng mga mentors natin eh, kung sino talaga yung sinasamahan mo, magiging ganun ka din eh. 'Di ba? So, kumbaga yun po yung nagpabagal sa akin na instead na bumilis po tayo sa negosyo, 'di ba? Yun po yung nakapagpabagal sa akin. So the moment po na nada-down po tayo, kasi kumbaga, normal naman po yung ma-down, 'di ba? Pero wag mong tatambayan. Ako po kasi tinambayan ko. Nag-hibernate pa po ako. So ako po kasi ang mindset ko po before, naku, kaya nyo naman ako pinupush na humataw sa negosyo kasi kikita kayo. One time po na experience ko, tumigil po ako sa buwan. Tumigil rin po yung negosyo ko. Yung mentor ko si mentor dyan, kumita po yan siya kahit na hindi po ako humataw. So doon ko po na-realize na kapag tumigil ako sa negosyo, babagal ako. And at the same time, wala akong income. Yung mentor ko, hindi yan siya titigil kasi may pangarap yan din siya. Tama. So kung ako matitigil din yung negosyo ko. So basically, yun po yung nangyari po sa atin. 'Di ba? So nag-hibernate po tayo sa mga mentors. Huwag niyo pong tularan yun, ha? No, para hindi rin po kayo bumagal kasi I learned from my mistakes na po. So, paano mo yun binago para mabilis ka sa negosyo? Actually po, parang wala na, kumbaga actually po, ang ginawa ko na lang din po noon ay humble myself. 'Di ba? Pero nagpe-pray po ako that time, sabi ko, Lord, ano pa po yung gagawin ko, ganyan, ganyan. So, I decided na kausapin yung mentor ko. Kasi at the end of the day, walang ibang makakatulong sa'yo kundi yung mentor mo. Though andyan sila, mga kaibigan mo, makikinig yan sila sa'yo. Kaya nga lang at the end of the day, pag ikaw na mag-isa, 'di ba? Ikaw na lang yung makakatulong for yourself, 'di ba? Eh wala pa yung mentor mo, hindi mo pa kinakausap. Lalong madadown ka pa lalo, 'di ba? Mas lalo ka pang mahihirapan. So doon nung time po na 'yon, nakipag-usap ako sa mentor ko. Sabi ko, "Mens, I'm very sorry. I done mistakes." So talagang I humble myself po. Na yun na po yung parang naging start po ng nakakabalik na rin po tayo sa, alam niyo po yun sa, kumbaga nakakakuha na ulit po tayo ng resulta. Kumbaga mga mentors, yung mentor natin, hindi natin yan sila kaaway. Yung mentor natin, sila yung magiging ano natin, kumbaga ay
kasangga lagi sa journey natin. Kung gusto po natin na mapabuti, kasi sila mga mentors, alam na kasi nila yung negosyo eh. Kumbaga, marami na nilang experience. 'Di ba? Kaya nga tayo nila mini-mentor kasi para hindi na natin pagdaanan yung mga mistakes nila. Yun nga lang po ako kasi po pasaway. Kaya dinaanan ko po. So mga mentors, wag niyo na po yung tularan. Ako po hindi po ako masaya sa ginawa ko po. Natatawa na lang po pag naalala ko. 'Di ba? So mga mentors, ayun, ang ginawa lang po natin, nag-connect lang po tayo dun sa ating po mga mentor. After po noon, nag-connect po tayo dun sa mga achiever po. Kumbaga nakipagkwentuhan. Hindi na po tayo nakikipagkwentuhan ng negative. Pagka negative po, talagang nilalayasan ko na po. Di ba? Hindi na po ako nag-engage po sa mga ganong pong usapan. Kasi yun po kasi yung makakapagpabagal sa atin sa negosyo. Though hindi mo naman intentionally na makinig sa kanila, pero kung makikinig ka sa kanila, definitely mahahawa ka rin eh. Kahit hindi mo intentionally marinig. Since nafe-feed yung mind mo ng negativity, parang feeling mo, 'di ba, may mga nababanggit sila na ay parang ganito yung nangyayari sa atin sa negosyo. Eh, yun kasi na-feed mo sa mind, mangyayari din yun sa iyo kasi yun yung na-feed sa mind natin. So, instead ng mga negative, naku mga mentors, iwasan niyo na pong kumausap ng mga negative na tao sa buhay niyo, 'di ba? So, yun mga kausapin niyo yung mga mentors, yung mga tao na nakaka-achieve din na same with your, kumbaga kung same din po sa inyo, tama. Tapos yung mga top earner po, yung mga ano po natin, mga mentors po. Yun lang po yung mga magpapabilis po sa atin. And syempre, yung pinakalas po, yung tulungan po natin yung sarili po natin. Kasi kung hindi po natin tutulungan yung sarili natin, definitely po, kahit gusto po ng mga mentor natin na bumilis po yung resulta natin sa negosyo, kung hindi po natin tutulungan yung sarili po natin, definitely hindi po natin magagawa yung gusto po nating mangyari dun po sa atin.